Kung mainit na ang ating nararanasan itong mga nakaraang araw, posible pa raw na pumalo sa 40 hanggang 41 degrees Celsius ang init factor sa Huwebes at Biyernes ayon sa Pag-asa. Dahil dito nagbabala ang ahensya na iwasang lumabas ng bahay kung hindi kailangan para makaiwas sa heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Live mula sa Quezon City, may report si JP Soriano. JP? Tama yan, Jessica. Ayon sa Pag-asa, bukod sa tinatawag na ridge of high pressure area na nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon, ay wala na ibang factors na nakakaapekto sa Pilipinas para sumama yung lagay ng panahon dito, dahilan para mas maramdaman natin yung tinatawag na init factor. At kaya karamihan nga doon, Jessica, sa mga nakapanayam natin sa paglilibot natin dito sa Metro Manila ay nagsasabing grabe na yung naramdaman nilang init itong mga nakaraang araw, ngayong araw, at sabi nga ng Pag-asa, tatagal pa ito hanggang sa mga susunod na linggo. Alas 3 na ng hapon kanina pero tirik pa rin ang haring araw. Ang temperatura umaabot pa rin sa 35 degrees Celsius. Para sa mananahi na si Ronald, ang matinding init may epekto na sa hanap buhay niya. Parang painit ng painit. So, talagang sakit nga ng ulo pag hindi ka nga ako makapanay sa sobrang init Halos mangalay na nga ang kamay ng vendor na si Shirley sa Kapapaypay. Sobrang init ngayon talaga, grabe. Mas grabe raw ang epekto ng init sa katawan ng tao o yung tinatawag na init factor o heat index ayon sa Pag-asa. Ang alinsangan daw kasi na nararamdaman ng tao, mas mataas ng 2 hanggang 5 degrees Celsius sa naitatalang init ng hangin. Kagaya raw kanina, ang 35 degrees Celsius na naitala katumbas daw ng 38.8 degrees Celsius na heat index base sa naitala sa Pag-asa Science Garden sa Quezon City. Mas malapugon pa raw ang init kahapon ng alas 5 kung saan umabot sa 40.3 degrees Celsius ang init na parang mataas na lagnat ang pakiramdam. At base sa heat index forecast ng Pag-asa, pwedeng umabot muli ng 40 hanggang 41 degrees Celsius ang init factor bukas at sa Biyernes. Walang ibang weather system na nakaka-apekto maliban sa ridge ng high pressure area. So, yung high pressure kasi ang katumbas niyan is maaliwalas na kalangitan. So, ibig sabihin, mas direktang makakapasok yung sunlight dito sa atin. So, mas mataas yung temperature na inaasahan natin. Dahil dito, nakataas pa rin sa extreme caution o yellow alert sa heat index ng Pag-asa. Ibig sabihin, ang labis na pagka-expose sa sikat ng araw ay posibleng magresulta sa heat cramps, heat exhaustion na maaari pang mauwi sa heat stroke. Ayon kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz, kapansin-pansin daw na mas mahaba ang oras ng alinsangan nitong mga nakaraang araw. Bukod daw kasi sa hindi patag-ulan, ay may epekto rin ng tinatawag na heat island effect, kung saan ang Metro Manila ay napapalibutan ng mga sementadong kalsada at gusali at mas kakaunting puno. Ayon sa Pag-asa, posibleng tumagal pa hanggang sa kalagitnaan ng Hunyo ang matataas na init factor. Pero the difference is this, bago ka mag-onset ng rainy season, meron kang tinatawag na pre-monsoon rains. That means early afternoon or late afternoon and early evening, tataas yung posibilidad na magkakaroon ka ng thunderstorm. So, magiging napaka-alinsangan ka hanggang hindi nagkakaroon ng thunderstorm, and then after na maalinsangan, bigla. So, parang respite yun. That will be the difference. Kaya payo ng Pag-asa, magsuot ng preskong damit. Kaugaliin din sana natin na madalas na uminom ng tubig upang nang sa gayon ay maiwasan natin yung heat stroke. At Jessica, pag natuloy nga yung forecast ng Pag-asa na umabot sa 41 degrees Celsius, yung init factor, yung heat index na maranasan sa Biyernes, ang magiging status na nung heat index alert nila ay danger. Ibig sabihin, mas malaki yung posibilidad na ang mga taong na-expose sa araw na magkaroon ng heat stroke. Jessica? So far, ang nararanasan pa lang natin 39, no? Pero 40 and 41 bukas at sa Biyernes, nako. Medyo bihira yan at kailangan alam ng marami nating kababayan para yung mga may lakad po, yung mga pupunta sa mga mainit na lugar, yung mga kailangan nasa labas, mag-ingat at maghanda.
Jessica, talagang yun nga sinasabi ng Pag-asa. In fact, I think ang na-mention sa atin ng naka-interview natin sa Pag-asa kanina, sila ay makikipag-coordinate sa mga concerned agencies kung paano ang pwedeng gawin doon sa mga kababayan nating nagtatrabaho doon sa labas kung saan sila ay mas exposed sa araw, dahil ayon sa Pag-asa, kung nainitan na yung mga kababayan nating nasa loob ng bahay o ng opisina, mas lalo na yung mga nasa labas, dahil 9 degrees Celsius yung posibleng init factor sa kanila. Mas mataas ng 2 to 3 degrees Celsius sa mga nasa loob ng bahay o indoors. Jessica? At saka meron kang nabanggit ni Mang Tani yung island effect. Tama ba yung dinig ko, JP? Ito yung, may singaw din kasi yung simento di ba? Yun hindi natin na pag-uusapan o hindi aware ang marami sa atin. Pero bukod dun sa temperatura, yung init ng araw, yung init ng ating katawan, tapos may mainit pang singaw. Pag simento ang katabi mo buong araw, mas matindi ang epekto nun. Tama, Jessica, ilang beses nang paulit-ulit na inexplain ni Mang Tani noon na yung tinatawag na island heat effect, yan yung dahilan kung bakit mas ramdam palalo yung init dito sa Metro Manila, dahil nga karamihan sementadong kalsada, sementadong gusali, nadagdagan pa dahil mas kakaunti ang puno rito sa Metro Manila. At ayon sa Pag-asa, Jessica, 12 noon to 3 p.m. pinakagrabe ang init ngayon, at talagang yung heat factor na yan, yung init factor na yan, ay inaasahang magtatagal hanggang second week ng June. Kaya talagang, Jessica, talagang tiis-tiis at talagang mukhang marami pa ang mas magreklamo at mahihirapan dahil sa sobrang init na ramdaman ngayon. Tubig, sumilong, hanggat pwede, wag mo nang maglalabas ng bahay, lalo na yung binanggit mong time, no? 12 to, JP, 12 to 1 o'clock? 12 noon to 3 p.m. 12 to 3 p.m. Yan daw po ang mga oras na dapat iwasan dahil sa sobrang init. Maghanda po, Huwebes and Biyernes, aakyat po yung temperatura ng 40 at 41, sabi po ng Pag-asa. Nako, maraming salamat sa iyo, JP Soriano.